Isang mapagpalang araw sa inyo, mga minamahal naming tagapakinig. Muli, narito na naman ang inyong lingkod upang samahan kayo sa isang paglalakbay na susubok sa tibay ng puso at tatag ng kaluluwa. Salamat sa patuloy ninyong pagtangkilik at maligayang pagbabalik sa ating channel. Sabi nila, ang pinakamatamis na paghihiganti ay hindi ang makitang bumagsak ang iyong kaaway, kundi ang bumangon mula sa abo ng nakaraan at bumuo ng isang buhay na mas maningning pa kaysa sa dati. Ngunit paano kung ang mismong tadhana ang magharap sa inyo muli? Mananaig ba ang galit na kay tagal mong kinimkim o ang kapatawarang magpapalaya sa iyong puso? Ang marangyang bulwagan ay napuno ng masigabong palakpakan. Bawat sulok ay naliligo sa ginintuang ilaw mula sa mga chandelier at ang bawat isa ay nakasuot ng kanilang pinakamagarang damit. Ngunit para kay Sinagtala Reyes, isa lamang ang sentro ng kanyang mundo sa gabing iyon. Sa entablado, buong pagmamalaking nakatayo ang kanyang anak, si Dr. Bantayog Reyes, habang tinatanggap ang parangal bilang pinakamahusay na Surgical Innovator of the Year. Matangkad at matipuno, may tindig na puno ng kumpiyansa. Tanging ang bahagyang pag-ika sa kanyang paglakad ang nagpapaalala sa lahat ng pinagdaanan nito. Hindi ko po mararating ang tagumpay na ito kung hindi dahil sa iisang tao. Wika ni Bantayog sa mikropono, ang kanyang tinig ay malinaw at matatag. Siya ang aking ilaw, ang aking lakas, at ang aking unang naniwala na kaya kong abutin ang mga bituin. Para sa iyo ito, Nay. Mahal na mahal kita. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mga mata ni Sinagtala, ngunit ito'y luha ng tagumpay. Pinunasan niya ito agad. Isang ngiti ng pagmamalaki ang sumilay sa kanyang mga labi. 20 taon. 20 taon ng pagtitiis, sakripisyo, at walang humpay na pagkayod. At ngayon, sa wakas, narito na ang bunga ng lahat. Pagkatapos ng seremonya, habang naglalakad sila, palabas ng gusali, biglang bumuhos ang isang malakas na ulan. Ang tunog ng bawat patak na humahampas sa bubong ng kanilang sasakyan ay tila mga pako na bumabaon sa kanyang puso. Binubuksan ng isang sugat na akala niya ay naghilom na. Isinandal niya ang kanyang ulo sa bintana ng sasakyan. Ang mga ilaw ng lungsod ng pag-asa ay kumikinang sa basang kalsada. Ngunit sa isip ni Sinagtala, bumabalik siya sa isang gabing mas madilim, mas malupit. 20 taon na ang nakalipas. Ang ulan noon ay may kasamang kulog at kidlat, isang unos na tila nakikisimpatya sa bagyong namumuo sa loob ng kanilang tahanan sa Barrio Amihan. Hindi ko na kaya, Sinagtala. Hindi ko na kaya ang kahihiyan-hiyan na dala ng batang yan. Ang sigaw ni Malupig, ang kanyang asawa. Ang bawat salita ay parang latigo na humahagupit sa kanyang pagkatao. Huwag mong sabihin yan, Malupig, anak mo siya. Pagmamakaawa niya, habang yakap-yakap ang maliit at nilalagnat na si Bantayog. Anak, isang sumpa ang batang yan. Itinuro ni Malupig ang payat na binti ng bata. Ang kapansanang dala nito mula pa noong isinilang. Mula nang dumating siya, puro kamalasan ang dala niya sa buhay ko. Lumayas kayo sa pamamahay ko. Isang malaking bag na naglalaman ng kanilang mga damit, ang malakas na inihagis ni Malupig sa labas. Bumagsak ito sa putikan, ang laman ay kumalat sa basang lupa. Walang nagawa si Sinagtala. Ang sakit at kahihiyan ay tila pumupunit sa kanyang dibdib. Sa gitna ng nagngangalit na unos, binuhat niya ang kanyang umiiyak na anak. Bawat hakbang palayo sa bahay na dati niyang tinawag na tahanan ay 1,000 karayom na tumutusok sa kanyang talampakan. Nang makahanap sila ng masisilungan sa ilalim ng isang puno ng mangga, niyakap niya ng mahigpit ang nanginginig na katawan ni Bantayog. Basang-basa sila, giniginaw, at walang patutunguhan. Ngunit sa gitna ng kadiliman, isang apoy ang nag-alab sa puso ni Sinagtala. Isang apoy ng galit at determinasyon.
Makinig ka, anak. Bulong niya sa tainga ng bata. Ang kanyang tinig ay nanginginig, ngunit puno ng pangako. Tandaan mo ang gabing ito. Balang araw, babalikan natin sila. Balang araw, luluhod sila sa harapan natin. Nay, okay ka lang. Ang tinig ni Bantayog ang nagpabalik kay Sinagtala sa kasalukuyan. Ang ulan ay mahina na lamang, isang ambon na dumadampi sa salamin ng sasakyan. Oo anak, may naalala lang ako. Sagot niya, isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Pinagmasdan niya ang kanyang anak, ang doktor na nire-respeto ng lahat at pagkatapos ay tumingin sa labas. Sa isang lugar sa mundong ito, humihinga pa rin ang lalaking nagtakwil sa kanila. Nasaan ka na kaya ngayon? Malupig. Bulong niya sa sarili, halos hindi marinig. Nakikita mo kaya kung nasaan na kami ngayon? Habang ang sasakyan ay tahimik na binabagtas ang daan pa uwi, biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng telepono ni Bantayog. Isang ringtone na para lamang sa mga tawag mula sa ospital. Agad itong sinagot ni Bantayog. Ang kanyang boses ay biglang naging seryoso at professional. Yes, this is Dr. Reyes. Anong kaso? Okay, sige. Nakinig lamang si Sinagtala. Ang mga salitang narinig niya ay pira-piraso lamang. Critical. Walang pagkakakilanlan. Inilipat mula sa isang ospital sa probinsya. Kailangan kong bumalik sa ospital, Nay. Sabi ni Bantayog pagkatapos ibaba ang tawag. May emergency patient na dumating. Isang lalaki, malubha ang kalagayan, walang kasama o kamag-anak na nakalista. Kailangan kong tingnan. Tumango si Sinagtala. Sanay na siya sa ganitong mga sitwasyon. Sige anak, mag-iingat ka. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang anak na bumalik sa ospital, hindi niya maalis sa isip ang pasyente. Isang taong nag-aagaw buhay at nag-iisa sa mundo. Isang pakiramdam ng kaba ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. Isang pahiwatig na ang gabing ito na nagsimula sa isang pagdiriwang ay hindi pa tapos. At ang unos na akala niya ay matagal nang lumipas ay nagbabadyang manumbalik. Ang amoy ng antiseptiko at ang malamig na hangin mula sa aircon ang sumalubong kay Dr. Bantayog Reyes. Pagpasok niya sa emergency room, biglang nag-iba ang kanyang anyo. Ang masayahing anak na kasama ng kanyang ina kanina ay napalitan ng isang seryoso at respetadong doktor. Ang bawat yapak niya ay may bigat. Ang bawat tingin niya ay may awtoridad. Doc, nandito na po kayo. Salubong ng isang resident doctor. Nasa trauma room 4B po ang pasyente. Unresponsive, vital signs are unstable. Tumango lamang si Bantayog. Ang kanyang mga mata ay nakatuon na sa silid na may salaming bintana. Sa loob, abala ang mga nurse sa pagkakabit ng mga tubo at pagsubaybay sa mga makina na nakakonekta sa isang katawang halos hindi na makilala bilang tao. Pumasok siya sa silid. Give me his chart. Anong initial findings? Tanong niya habang isinusuot ang kanyang guwantes. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may diin. Isang tinig na sanay magbigay ng utos sa gitna ng kaguluhan. Male? Estimated to be in his late 50s. Severe malnutrition and dehydration. May tama rin po sa ulo. Mukhang nadulas o nahulog. Walang wallet, walang ID. Ang tanging dala niya ay isang lumang papel ng paglipat mula sa isang maliit na klinika sa probinsya. Ulat ng hepe ng mga nurse. Nilapitan ni Bantayog ang pasyente. Isang mukhang hapo at sunog sa araw. Mga butong halos bumakat na sa balat. At isang hiningang mababaw at hirap. Sa kabila ng kalunos-lunos na kalagayan nito, walang bahid ng emosyon sa mukha ni Bantayog. Para sa kanya, ito ay isang pasyente, isang medical puzzle na kailangan niyang lutasin. Ang awa niya ay professional. Ang kanyang focus ay clinical. Let's start him on IV fluids immediately. Prepare for a full body scan and an MRI for his head trauma.
I want his blood works done. Tat, utos niya. Gumalaw ang lahat ayon sa kanyang sinabi. Sa loob ng ilang minuto, siya ang naging sentro ng silid, isang general na gumagabay sa kanyang mga sundalo sa isang laban para sa buhay. Habang tinitingnan niya ang monitor ng vitals, may iniabot na papel ang isang nurse. Doc, ito po yung sinasabi kong transfer record. Medyo luma na po at nabasa, pero may pangalan pong nakasulat. Kinuha ito ni Bantayog nang hindi inaalis ang tingin sa monitor. Okay, just read it to me. Ayon po sa sulat kamay dito, ang pangalan niya ay... Huminto sandali ang nurse. Pinipilit basahin ang mga letrang halos nabura na. Malupig. Malupig Cortez. Sa isang iglap, tila huminto ang pag-ikot ng mundo para kay Bantayog. Tila biglang naging bingi ang kanyang mga tainga sa ingay ng mga makina. Tanging ang pangalang iyon ang umaling-aungaw sa kanyang isipan. Paulit-ulit na parang isang sirang plaka. Malupig Cortez. Nabitiwan ni Bantayog ang hawak na clipboard. Ang malakas na paglagapak nito sa sahig ang pumunit sa katahimikan. Nagtinginan ang mga nurse at doktor sa kanya. Nagtataka. Dahan-dahan, ibinaling ni Bantayog ang kanyang tingin mula sa monitor patungo sa mukha ng pasyente. Hindi na isang estranghero ang kanyang nakikita. Ang bawat guhit sa mukha nito, ang hugis ng kanyang noo, ang kanyang manipis na labi, kahit gaano pa ito binago ng panahon at paghihirap, ay mga piraso ng isang bangungot na pilit niyang ibinaon sa limot. Ito ang halimaw mula sa kanyang nakaraan. Ito ang lalaking tumawag sa kanya na sumpa. Ito ang ama na nagtaboy sa kanila sa gitna ng unos. Isang nag-aapoy na galit ang biglang kumulo sa kanyang dibdib. Isang puot na 20 taon niyang kinimkim. Nagsikip ang kanyang panga. Ang mga kamay niya, na kanina lang ay handang magligtas ng buhay, ay kusang kumuyom sa pagnanais na manakit. Ngunit ang halimaw na naaalala niya ay malakas, mayabang, at puno ng kapangyarihan. Ang nilalang na nasa harapan niya ngayon ay isang kaawa-awang basura. Mahina, walang kalaban-laban, at nag-aagaw buhay. At sa isang tadhana na hindi niya kailanman inasahan, ang buhay nito ay nakasalalay ngayon sa kanyang mga kamay. Doc, okay lang po kayo? Tanong ng isang nurse. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Hindi sumagot si Bantayog. Dahan-dahan siyang tumalikod at lumabas ng silid. Sumandal siya sa pader ng pasilyo, hinahabol ang kanyang hininga na tila siya ang pasyente. Ang tibok ng kanyang puso ay malakas. Dumadagundong sa kanyang tainga. Nakatitig lamang siya sa salaming bintana ng silid Blage. 4B, nakikita ang lalaking dahilan ng lahat ng kanyang sakit. Ang isip niya ay isang digmaan sa pagitan ng sinumpaang tungkulin ng isang doktor at ng sigaw ng isang nasaktang bata. Sa gitna ng kanyang pagkalito, nagring ang kanyang telepono. Nakita niya ang pangalan ng kanyang ina sa screen. Sinagot niya ito, ngunit walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Anak? Yog? Bakit hindi ka pa umuuwi? Gabi na. Tanong ni Sinagtala mula sa kabilang linya. Ang boses ay malambing at puno ng pagmamahal. Isang boses na naging kanlungan niya sa loob ng 20 taon. Hindi alam ni Bantayog kung ano ang isasagot. Paano niya sasabihin sa babaeng nag-alay ng buhay para sa kanya na ang demonyo ng kanilang nakaraan ay nagbalik, hindi bilang isang maniningil, kundi bilang isang pasyenteng kailangan niyang iligtas? Hindi mapakali si Sinagtala sa kanilang bahay. Pagkatapos ng tawag, sinubukan niyang muling tawagan si Bantayog, ngunit hindi na ito sumasagot. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang buong katawan. Kilala niya ang kanyang anak. Kahit gaano pa ito kaabala, kahit gaano kakritikal ang pasyente, palagi itong gumagawa ng paraan para sabihing ayos lang ito. Ngunit ngayon, may kakaibang bigat sa katahimikan nito. Hindi na siya nagatubili. Kinuha niya ang susi ng kanyang sasakyan
at mabilis na nagmaneho pabalik sa dalubhasaan ng Araw Medical Center. Ang bawat pulang ilaw sa trapiko ay tila isang pagsubok sa kanyang pasensya. Ang pag-asa at pagmamalaki na naramdaman niya kanina ay unti-unting napapalitan ng hindi maipaliwanag na takot. Natagpuan niya si Bantayog hindi sa emergency room, kundi sa loob ng madilim nitong opisina. Nakaupo ito sa kanyang silya, nakatalikod sa pinto at nakatingin sa malawak na bintanang salamin kung saan tanaw ang kumikinang na syudad. Hindi ito kumikibo, parang isang estatwang bato sa gitna ng kadiliman. "Anak?" tawag ni Sinagtala. Dahan-dahang isinara ang pinto. Lumingon si Bantayog. Sa malamlam na ilaw mula sa labas, nakita ni Sinagtala ang pagod at gulo sa mga mata nito. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na nakita niyang muli ang anino ng batang lalaking takot at nalilito. "Nay, bakit po kayo nandito?" tanong nito. Ang boses ay pagod at walang sigla. "Hindi ka sumasagot. Kinabahan ako," sagot niya. Lumapit at umupo sa silyang nasa harapan ng lamesa nito. "Anong nangyari? Ang pasyente ba? Ganon ba kalubha?" Yumuko si Bantayog. Ipinatong ang mga siko sa lamesa at isinubsob ang muka sa kanyang mga palad. "Hindi niyo na po kailangang malaman. Umuwi na po kayo at magpahinga." "Bantayog!" maring sabi ni Sinagtala. Hinawakan niya ang kamay ng anak. Nanlalamig ito. 20 taon kitang pinalaki mag-isa. Sa tingin mo ba meron ka pang maitatago sa akin na hindi ko kayang harapin? Sabihin mo sa akin, ano ang bumabagabag sa'yo?" Nag-angat ng tingin si Bantayog. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit, galit at pagkalito. Huminga siya ng malalim, tila nag-iipon ng lakas. "Ang pasyente, Nay?" Nagsimula siya. "Ang lalaking walang malay sa trauma room 4B. Ang dahilan kung bakit kailangan kong bumalik dito." "Sino siya, anak?" Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila bago tuluyang binitiwan ni Bantayog ang mga salitang matagal na nilang ibinaon sa nakaraan. "Si Malupig Cortez." Para kay Sinagtala, ang pangalang iyon ay hindi lamang isang pangalan. Ito ay isang sumpa, isang multo, ang personifikasyon ng lahat ng sakit at kahihiyang dinanas nila. Napakuyom ang kanyang mga palad. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Nasaan siya? Iyon lamang ang salitang nagawa niyang bigkasin. Ang kanyang tinig ay malamig at walang emosyon. Hindi na nagsalita pa si Bantayog. Tumayo na lamang ito at ginabayan ang kanyang ina palabas ng opisina. Tahimik silang naglakad sa pasilyo ng ospital. Ang bawat hakbang ay tila may bigat ng 20 taon. Huminto sila sa tapat ng isang silid na may malaking salaming bintana. At doon, nakita niya ito. Nakita niya ang lalaking dating kinatatakutan niya. Ang lalaking minsan niyang minahal, na ngayon ay isang kaawa-awang nilalang na nakahiga sa kama, napapalibutan ng mga makinang humihinga para sa kanya. Ang dating matipunong katawan ay ngayoy butot balat. Ang mukhang dati puno ng kayabangan ay ngayoy guhitan ng pagdurusa. Nanginig ang buong katawan ni Sinagtala. Bumalik ang lahat, ang lakas ng hangin, ang lamig ng ulan sa kanyang balat, ang tunog ng umiiyak niyang anak, at ang mga masasakit na salitang ibinato sa kanila. Naramdaman niya ang kamay ni Bantayog sa kanyang balikat. "Nay." Ngunit hindi awa ang naramdaman ni Sinagtala, hindi rin pagpapatawad. Ang nakita niya sa higaang iyon ay hindi isang pasyente, kundi ang hustisyang matagal na niyang hinihintay. Ito ang karma sa pinakapurong anyo nito. Humarap siya kay Bantayog. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang damdaming matagal na niyang itinago. Isang ngingiting mapait at puno ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi. "Ang Diyos ay hindi natutulog, anak." Wika niya. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit matigas na parang bakal. "Tingnan mo siya. Tingnan mo ang resulta ng lahat ng ginawa niya sa atin.
Ito na ang araw ng paniningil. Tumingin siyang muli sa walang malay na si Malupig at bumulong. Sapat lang para marinig ng kanyang anak. Hayaan mong pagbayaran niya ang lahat. Ngunit bago pa man makasagot si Bantayog, isang malakas at matinis na boses ang biglang pumailan lang sa tahimik na pasilyo, sinisira ang kanilang solemne na sandali. Hoy, nasaan ang doktor dito? Bakit ninyo pinapabayaan ang asawa ko? Hindi niyo ba alam kung sino kami? Isang babaeng nakasuot ng matingkad na pulang bestida at napapalibutan ng mga alahas, ang padabog na naglalakad palapit sa kanila, ang bawat takong ng kanyang sapatos ay umuukit sa sahig ng ospital. Ito si Silakbo, ang kasalukuyang asawa ni Malupig, at sa kanyang mukha, malinaw na naghahanap ito ng gulo. Ang pagdating ni Silakbo ay parang isang ipo-ipo na biglang pumasok sa tahimik na pasilyo ng ospital. Ang kanyang presensya ay magarbo at maingay, isang malaking pagkakaiba sa kalmadong aura ng lugar. Agad siyang nilapitan ng mga nurse, sinusubukang pakalmahin, ngunit para siyang isang nag-aapoy na bulkan. "Huwag niyo akong hawakan!" Sigaw niya, iwinawaksi ang kamay ng isang nurse. "Nasaan ang asawa ko? Nasaan si Malupig Cortez? I demand to see him now. At gusto kong makausap ang pinakamagaling na doktor dito." Nakatayo lang sina Sinagtala at Bantayog sa di kalayuan, tahimik na pinapanood ang eksena. Walang bakas ng pagkakakilanlan sa mga mata ni Sinagtala. Ang babaeng ito, ang ipinalit sa kanya, ang naging dahilan kung bakit tuluyang nawasak ang kanyang pamilya. Ngunit sa halip na sakit, isang uri ng pagamuya ang kanyang naramdaman. "Ma'am, aayusin po namin ang lahat. Kumalma lang po kayo." Kumalma? Paanong kakalma kung ang asawa ko ay nag-aagaw buhay? Bayad ang serbisyo dito. Dapat angat sa lahat ang pag-aasikaso ninyo. Pagpupumilit ni Silakbo. Sa puntong yun, humakbang si Sinagtala. Ang kanyang paglakad ay kabaligtaran ng kay Silakbo, tahimik, kontrolado, ngunit may bigat na nagpatigil sa lahat. Ang aura niya bilang isang matagumpay na negosyante ay hindi maitatago. "Miss," panimula ni Sinagtala. Ang kanyang boses ay malamig at may talim. "This is a hospital. Kung gusto mong gumawa ng eksena, dun ka sa labas." Napalingon si Silakbo, handang sagot-sagutin kung sino man ang nangahas na magsalita. Ngunit natigilan siya nang makita si Sinagtala. Ilang sandali siyang natulala bago isang mapanlait na ngisi ang gumuhit sa kanyang labi. "Aba, aba, aba. Look who's here," sabi ni Silakbo. Tinitingnan si Sinagtala mula ulo hanggang paa. "Sinagtala, ang pinalayas na asawa. Anong ginagawa mo dito? Stalker ka pa rin ba ng asawa ko hanggang ngayon?" Hindi natinag si Sinagtala. "Ako sinusundan siya? Baka nakakalimutan mo kung sino ang nagmamakaawang dalhin dito dahil wala kayong pambayad sa ibang ospital." Namula ang mukha ni Silakbo sa galit at hiya. "Ang kapal ng mukha mo. Para sabihin ko sa'yo, nagkaroon lang kami ng konting problema sa negosyo. Pero babangon kami. Hindi kami katulad mo na... Tumingin siya sa paligid, hinahanap ang tamang salita para mang-insulto. "Na ano?" hamon ni Sinagtala. "Na isang ina na itinaguyod ang anak ng mag-isa? Na isang babaeng hindi umasa sa yaman ng lalaki para mabuhay? Kung yan ang ibig mong sabihin, oo, yan nga ako." Bawat salita ni Sinagtala ay parang sampal kay Silakbo. Sa sobrang inis, handa na itong sumugod, ngunit sa pagkakataong yon, humakbang na si Bantayog sa pagitan nilang dalawa. Ang kanyang taas at seryosong mukha ay agad na nagpatahimik sa paligid. "Security!" Mahinahong utos ni Bantayog. Hindi tinitingnan si Silakbo, kundi nakatuon sa dalawang gwardiyang papalapit. "This woman is causing a disturbance. Please escort her out." "At sino ka naman para utusan sila?" sigaw ni Silakbo. Itinuturo si Bantayog. "Ako si Dr. Bantayog Reyes," sagot niya.
Ang kanyang tinig ay profesional, ngunit walang kabuhay-buhay. Ang hepe ng surgery department at ang doktor na namamahala sa kaso ng asawa mo. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Silakbo. Ang kanyang galit ay napalitan ng pagkabigla. Pinagmasdan niya si Bantayog ng mabuti. Ang matipunong pangangatawan, ang matalinong mga mata, at pagkatapos, ang bahagyang pag-ika nito nang ito'y gumalaw. Isang malademonyong tawa ang kumawala sa bibig ni Silakbo. Ikaw? Ikaw si Bantayog? Ang batang pilay? Ang kanyang mga salita ay puno ng lason. Sinadyang iparinig sa lahat. Diyos ko, napakaliit nga naman ng mundo. Ang basurang itinapon noon, ngayon ay nagpapanggap na doktor. Ikaw ang mag-aalaga sa asawa ko. Baka lalo mo lang siyang patayin. Nakita ni Sinagtala ang sakit na dumaan sa mga mata ng kanyang anak. Kahit papilit itong tinatago ni Bantayog sa likod ng isang blangkong ekspresyon. Bago pa man makasagot si Sinagtala, muling nagsalita si Bantayog. Ang kanyang boses ay mas malamig pa kaysa dati. Ang personal naming issue ay walang kinalaman sa aking propesyon. Ngunit dahil ginugulo mo ang ospital, wala kang karapatang manatili dito. Security. Wala nang nagawa si Silakbo nang hawakan na siya ng mga gwardya sa magkabilang braso. Habang kinakaladkad siya palabas, patuloy siyang sumisigaw. Magbabayad kayo. Tandaan nyo yan. Mga manggagamit. Gagamitin nyo ang sitwasyon para maghiganti. Nang tuluyan nang nawala si Silakbo at tumahimik ang pasilyo, hinarap ni Bantayog ang kanyang ina. Umuwi na po kayo, Nay. Ako na po ang bahala dito. Ngunit bago pa man makatalikod si Sinagtala, nagsalita muli si Bantayog. Tila may naalala. May isa pa pala. Humarap siya sa hepe ng mga nurse. I have the initial findings from his blood tests, sabi niya. Ang kanyang tono ay bumalik sa pagiging purong clinical. His condition shows markers for a rare genetic disorder, isang sakit na namamana. Napatingin si Sinagtala kay Bantayog. Isang bagong katanungan ang nabubuo sa kanyang isipan. I need a more comprehensive genetic panel done on the patient immediately. Pagpapatuloy ni Bantayog, ang kanyang mga mata ay madilim at malalim. Gusto kong malaman ang pinagmulan ng sakit na ito. Isang malamig na hinala ang nagsimulang gumapang sa puso ni Bantayog. Isang hinala na, kung mapatunayan, ay gagawing mas masakit at mas malupit ang kanilang kwento kaysa sa inakala niya. Lumipas ang 2 araw na puno ng tensyon. Si Malupig ay nanatiling walang malay. Ang kanyang kondisyon ay bahagyang naging estable, ngunit nananatiling kritikal. Sa loob ng mga araw na yon, si Dr. Bantayog Reyes ay naging parang isang makina. Ginawa niya ang lahat ng kinakailangang medikal na proseso nang may kahusayan at walang pagkakamali. Walang sino man sa kanyang mga kasamahan ang makakapagsabi na ang pasyenteng nasa bingit ng kamatayan sa silid 4B ay ang lalaking sumira sa kanyang pagkabata. Itinago niya ang kanyang personal na demonyo sa likod ng isang pader ng profesionalismo. Ngunit sa tuwing mag-isa na lamang siya, sa katahimikan ng gabi sa loob ng kanyang opisina o sa malamig na laboratorio, ang pader na yon ay unti-unting gumuho. Sa 3 araw, dumating ang resulta ng comprehensive genetic panel. Isang makapal na folder ang iniwan sa kanyang lamesa. Sa loob ng halos 1 oras, hindi niya ito ginalaw. Nakatitig lamang siya rito. Tila ba ang manipis na papel sa loob ay isang bombang, naghihintay na sumabog. Sa wakas, kinalma niya ang kanyang sarili at binuksan ito. Ang kanyang mga mata, na sanay nang magbasa ng mga komplikadong medical jargon, ay mabilis na tinahak ang mga pahina. Mga numero, mga chart, mga pagsusuri, at pagkatapos, narating niya ang huling pahina, ang konklusyon. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang pangalan ng sakit, Hereditary Spastic Paraplegia Type 4, isang bihirang genetic disorder na nagdudulot ng unti-unting panghihina.
at paninigas ng mga kalamnan sa binti. Isang kondisyon na maaaring magsimula sa pagkabata o sa kalaunang bahagi ng buhay. Isang kondisyon na direktang namamana mula sa magulang. Paulit-ulit na binasa ni Bantayog ang mga salita. Ang bawat letra ay tila isang punyal na sumasaksak sa kanyang puso. Ang kapansanan na naging dahilan ng kanyang pagdurusa, ang sumpa na ipinataw sa kanya, ang kahihiyan na naging dahilan kung bakit sila itinakwil. Lahat ng iyon ay nagmula sa dugo ng lalaki ring nagtakwil sa kanya. Hindi ito karma, hindi ito parusa ng langit. Ito ay isang malupit na pamana, isang lihim na nakasulat sa kanilang dugo. Bigla, bumalik sa kanyang alaala ang mga salita ni Malupig noong gabing iyon. May sumpa sa dugo ng batang yan. Hindi yan sa akin. Isang tawang walang saya ang kumawala sa bibig ni Bantayog. Isang tawa na puno ng sakit at kabalintunaan. Ang lalaking nagpumilit na itakwil ang kanyang sariling dugo, ang siya palang pinagmulan ng lahat. Ipinasa sa kanya ang isang kapansanan. At pagkatapos, ay pinarusahan siya dahil dito. Tumayo siya at lumapit sa salamin na nakasabit sa dingding ng kanyang opisina. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon. Sa unang pagkakataon, hindi niya nakita ang isang matagumpay na doktor. Ang nakita niya ay ang batang si Bantayog, umiiyak sa gitna ng ulan. Hindi maintindihan kung bakit galit na galit sa kanya ang kanyang ama. Ang galit na naramdaman niya para kay Malupig nitong mga nakaraang araw ay biglang nag-iba ng anyo. Hindi ito nawala, ngunit nahaluan ito ng isang emosyong mas komplikado, mas malalim. Isang pakiramdam ng pagiging biktima, hindi lang niya, kundi marahil, sa isang paraan, pati na rin ng kanyang ama. Pareho silang biktima ng isang tadhana na nakasulat na sa kanilang mga selula bago pa man sila isilang. Ano ang gagawin niya ngayon sa katotohanan ito? Ang paghihiganti ay tila nawalan ng tamis. Ang makitang nagdurusa ang kanyang ama ay hindi na isang tagumpay, kundi isang malagim na pagtingin sa salamin ng kung ano ang maaaring mangyari rin sa kanya sa hinaharap. Dala ang folder, lumabas siya ng kanyang opisina. Kailangan niyang sabihin ito sa kanyang ina. Kailangan nitong malaman ang katotohanan. Natagpuan niya si Sinagtala sa chapel ng ospital, tahimik na nakaupo at nagdarasal. Ang liwanag mula sa stained glass window ay nagbibigay kulay sa kanyang mukha. Isang mukha na nagpapakita ng lakas, ngunit may bahid pa rin ng lungkot. Umupo si Bantayog sa tabi niya. Hindi sila nagsalita ng ilang minuto. May problema ba, anak? Tanong ni Sinagtala. Hindi inaalis ang tingin sa altar. Inabot ni Bantayog ang folder. Dumating na po ang resulta. Kinuha ito ni Sinagtala, pinuklat, binasa, at katulad niya, natahimik ito ng matagal. Nang mag-angat ito ng tingin, ang mga mata nito ay hindi na nag-aapoy sa galit, kundi puno ng isang malalim at hindi masukat na kalungkutan. Kaya pala, iyon lamang ang naibulong nito. Tumayo si Bantayog. Ang kanyang mga balikat ay tila mas bumigat dala ng bagong kaalaman na ito. Tumingin siya sa kanyang ina, ang babaeng nagsakripisyo ng lahat para sa kanya. Ang tanong na bibitawan niya ay hindi na tanong ng isang doktor, kundi tanong ng isang anak na nalilito. Nay, wika niya, ang kanyang boses ay halos pabulong. Kung may pagkakataon kang iligtas siya, ngayong alam mo na ang lahat, gagawin mo ba? Ang tanong ni Bantayog ay naiwang nakabitin sa hangin, walang kasagutan. Alam ni Sinagtala na hindi pa ito ang tamang oras para sagutin iyon. Ang katotohanang natuklasan nila ay masyadong mabigat. Isang bombang sumira sa pundasyon ng galit na 20 taon niyang inalagaan. Upang makahanap ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan, umuwi si Sinagtala. Nagtungo siya sa kanyang maliit na silid-aklatan, isang lugar na naging saksi sa lahat ng kanyang pagpupunyagi. Nais niyang ilayo ang kanyang isip sa kasalukuyan, kahit pansamantala lamang,
Sinimulan niyang ayusin ang mga lumang dokumento, mga resibo, mga sertipiko, mga papeles mula sa mga panahong hirap pa sila sa buhay. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang report card ni Bantayog, nakita niya ang isang pamilyar na folder. Ito ang mga papeles para sa ang Pag-asa Scholarship Foundation, ang pundasyong nagbigay ng malaking tulong pinansyal kay Bantayog noong ito'y nasa kolehiyo sa panahong halos isuko na niya ang pangarap nitong maging doktor dahil sa kakapusan. Noon, ang tanging alam niya ay isa itong pribadong organisasyon na tumutulong sa mga mahihirap ngunit matatalinong estudyante. Hindi na niya inusisa pa kung sino ang nasa likod nito sa sobrang pasasalamat na may tumulong sa kanila. Ngunit ngayon, sa hindi maipaliwanag na dahilan, isang kuryosidad ang biglang nabuhay sa kanya. Kinuha niya ang luma niyang address book at hinanap ang numero ng foundation. Nanginginig pa ang kanyang mga kamay nang i-dial niya ito. Hindi sigurado kung ano ang aasahan. Ang Pag-asa Scholarship Foundation. "Good morning," sagot ng isang babae sa kabilang linya. "Magandang umaga," panimula ni Sinagtala. "Tumatawag po ako para magpasalamat. Ang anak ko po, si Dr. Bantayog Reyes, ay isa sa mga dating scholar ninyo. Nais ko lang pong malaman kung sino ang dapat kong padalhan ng personal na liham ng pasasalamat. Ang founder po sana." "Nako ko, pasensya na po ma'am, pero mahigpit po ang bilin ng aming founder na manatiling anonymous," magalang na sagot ng babae. "Ang mahalaga po sa kanya ay makatulong, hindi ang makilala." "Naiintindihan ko," pagpupumilit ni Sinagtala. "Pero napakalaking tulong po ang naibigay ninyo. Utang namin sa inyo ang buhay ng anak ko. Kahit pangalan lang, para malaman ko kung sino ang taong may ginintuang puso na dapat naming pasalamatan habang buhay." Marahil ay naramdaman ng babae ang sinseridad sa boses ni Sinagtala. Narinig niya itong bumuntong hininga. "Sige po ma'am, labag po ito sa patakaran. Pero dahil sa sitwasyon, ang totoo po niyan, matagal nang hindi aktibo ang foundation. Itinatag po ito para sa iisang layunin lamang, at iyon ay ang pag-aralin ng isang partikular na bata." Napakunot noo si Sinagtala. "Ano pong ibig ninyong sabihin?" "Ang buong pondo po ng foundation ay inilaan para lamang kay Mr. Bantayog Reyes. Pagkatapos po niyang makapagtapos, isinara na rin po ang foundation ayon sa bilin ng nagtatag." Parang may kung anong malamig na bagay ang gumapang sa likod ni Sinagtala. Hindi ito isang foundation, isa itong personal na misyon. "Sino?" tanong niya. Ang kanyang boses ay halos pabulong na. "Sino ang taong gumawa nito?" Narinig ni Sinagtala ang pag-click ng keyboard sa kabilang linya. "Sandali lang po. Ayon po sa aming record, ang nag-iisang benefactor at founder ng ang Pag-asa Scholarship Foundation ay si Mr. Augusto Cortez." Nabitiwan ni Sinagtala ang telepono. Ang pangalan ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Mas malakas pa sa pagsabog ng isang bomba. Augusto Cortez, ang ama ni Malupig, ang lolo ng kanyang anak. Hindi ito kapani-paniwala. Ang pamilyang nagtakwil sa kanila, ang pamilyang nagdulot ng kanilang pinakamalalim na sugat, ay siya ring pamilyang lihim na tumulong sa kanilang bumangon. Pinulot niya ang telepono mula sa sahig. Ang kanyang isip ay naglalakbay. Pilit na pinagdugtong-dugtong ang mga pangyayari. Ang galit, ang tulong, ang pagbabalik ni Malupig, ang sakit na namamana. Ang lahat ay tila mga piraso ng isang masalimuot na puzzle na ngayon lang nabubuo. Umupo siya, tulala. Hawak ang telepono. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Ang pundasyon ng kanyang galit na nagsimulang gumuho dahil sa natuklasang sakit ay tuluyan ng nawasak. Ang itim at puting mundo na kanyang ginagalawan sa loob ng 20 taon ay biglang napuno ng iba't ibang kulay ng abo. Habang pinipilit niyang iproseso ang lahat, biglang nagring ang teleponong hawak niya.
Isang hindi rehistradong numero ang lumabas sa screen. Nag-aalangan man, sinagot niya ito. Hello? Si Mrs. Sinagtala Reyes ba ito? Tanong ng isang boses sa kabilang linya. Isang boses na matanda na, may bigat at awtoridad, ngunit may bahid ng pagod. Sa sino po sila? Ako si Augusto Cortez, sagot ng lalaki. Alam ko na ang nangyari sa anak ko. Alam ko na rin na si Bantayog ang doktor niya. Huminto ito sandali, tila nag-iipon ng lakas. Kailangan nating mag-usap, sinagtala. Sa lalong madaling panahon, pinili ni Augusto Cortez ang isang tahimik na coffee shop sa isang sulok ng syudad para sa kanilang pagkikita. Si Sinagtala ay dumating ng mas maaga. Ang kanyang puso ay kumakabog na parang tambol. Ang lalaking kanyang kakaharapin ay hindi lamang ang ama ng kanyang kaaway. Ito rin ang misteryosong anino na tumulong sa kanya sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay. Dumating si Augusto sakay ng isang lumang modelo, ngunit eleganteng kotse, kasama ang isang driver. Kahit may edad na, ang tindig nito ay nananatiling matikas. Isang paalala ng kapangyarihan at yaman na minsan nitong hinawakan. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, ang nakita ni Sinagtala ay hindi isang aroganteng patriarka, kundi isang ama na puno ng pagsisisi at pagod. Sinagtala, bati nito, ang kanyang boses ay magalang at may bahid ng kalungkutan. Inilahad nito ang isang kamay. Nag-aalangan man, tinanggap ito ni Sinagtala. Mr. Cortez, gusto na lang sana, sabi nito habang umuupo sila sa isang mesang malayo sa ibang mga customer. Maraming salamat sa pagpunta mo. Nag-order sila ng kape at sa loob ng ilang minuto, tanging ang tunog ng mga kubyertos ang namagitan sa kanila. Sa wakas, si Augusto na ang bumasag sa katahimikan. Wala akong karapatang humingi ng tawad para sa ginawa ng anak ko. Panimula niya, nakatingin ng diretso sa mga mata ni Sinagtala. Walang salita ang makakapagbura sa sakit na idinulot niya sa inyo ng apo ko. Alam ko yan, at habang buhay kong dadalhin ang kahihiyan na nabigo akong palakihin siya bilang isang mabuting tao. Nakinig lamang si Sinagtala. Pinipigilan ang sariling emosyon. Nang malaman ko ang ginawa niya noong gabing iyon, para akong pinatay. Pagpapatuloy ni Augusto. Sinubukan ko siyang hanapin, pero huli na ang lahat. Nagmatigas si Malupig. Itinago niya sa akin kung saan kayo nagpunta. Ngunit hindi ako tumigil sa paghahanap. Lihim akong kumuha ng pribadong investigador. At nang sa wakas ay natagpuan ko kayo, nakita ko kung gaano ka katatag. Nakita ko kung paano mo itinaguyod ang apo ko ng mag-isa, ng buong dangal. At nahiya ako sa sarili ko. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ng matanda, na mabilis niyang pinunasan. Gusto kong lumapit, gusto kong tumulong, pero alam kong itataboy mo lang ako. Alam kong ang pera ng mga Cortez ay parang lason sa paningin mo, kaya itinayo ko ang foundation. Yun lang ang tanging paraan na naisip ko para makatulong para kahit paano'y mabawasan ang kasalanan ng aking anak sa apo ko, nang hindi nadudungisan ang iyong dignidad. Ngayon, si Sinagtala naman ang hindi makapagsalita. Ang lahat ng katanungan sa kanyang isip ay nasagot na. Ang lalaking nasa harapan niya ay hindi isang kaaway. Isa rin siyang biktima ng mga pagkakamali ng sarili nitong anak. Nalaman ko ang tungkol sa sakit ni Malupig, sabi ni Sinagtala. Ang kanyang boses ay mahina na. At nalaman din namin na ito ang dahilan ng kapansanan ni Bantayog. Tumango si Augusto. Ang kanyang mukha ay puno ng pait. Oo, isang sumpa na nasa aming angkan na ipinasa ng anak ko sa apo ko. Hindi mo alam kung gaano kabigat ang dalahin na yan para sa akin. Mula sa kanyang briefcase, kinuha ni Augusto ang isang passbook at dahan-dahang itinulak ito sa ibabaw ng mesa, palapit kay Sinagtala. Ito,
Ito sana ang para sa inyo, wika niya. Ang mana na dapat ay para kay Bantayog. Alam kong hindi mababayaran ng pera ang nakaraan, pero gusto kong malaman ninyo na mayroon siyang karapatan dito. Ito ang para sa kanya. Tiningnan ni Sinagtala ang passbook, ngunit hindi niya ito hinawakan. Agusto, sabi niya. Sa unang pagkakataon ay tinawag ito sa pangalan. Hindi namin kailangan yan. Ang tagumpay na narating namin ni Bantayog. Pinaghirapan namin yon. Yun ang aming yaman. Ngumiti si Agusto. Isang ngiting puno ng paghanga at pait. Alam ko. At iyan ang dahilan kung bakit mas lalo kitang hinahangaan. Kung gayon, bakit mo ako gustong makausap? Tanong ni Sinagtala. Huminga ng malalim si Agusto. Ang aura ng isang makapangyarihang tao ay biglang nawala. At ang natira ay isang desperadong ama. Sinagtala, nakikiusap ako sa'yo. Si Malupig na lang ang natitira sa akin. Alam kong isa siyang halimaw. Alam kong wala siyang karapatang humingi ng tulong mula sa inyo. Pero bilang isang ama, nagmamakaawa ako. Huwag mo sanang hayaan na ang galit sa nakaraan ang maging dahilan ng kanyang kamatayan. Pakiusap. Kausapin mo si Bantayog. Iligtas ninyo ang buhay ng anak ko. Ang pagsusumamo sa mga mata ng matanda ay tapat at nakakadurog ng puso. Sa di kalayuan, sa labas ng coffee shop, isang kotse ang nakaparada. Sa loob nito, isang babae ang may hawak na telepono. Ang kamera nito ay nakatutok sa mesa ni Sinagtala at Agusto. Malinaw na nakunan ng lente, ang sandaling inilabas ni Agusto ang passbook at itinulak ito palapit kay Sinagtala. Isang ngiting mapanlinlang at puno ng masamang balak ang sumilay sa labi ni Silakbo. Akala nyo kayo ang mananalo? Bulong niya sa sarili habang pinipindot ang send button. Ipinapadala ang mga litrato sa isang reporter na kilala niya. Tingnan natin ngayon kung sino ang magmumukhang kawawa. Ang kalmadong atmosfera sa dalubhasaan ng Araw Medical Center ay biglang nabasag. Ang kondisyon ni Malupig ay bumagsak ng walang babala. Ang mga alarma mula sa kanyang silid ay umalingaw-ngaw sa buong palapag, isang hudyat ng nalalapit na panganib. His kidneys are failing. His BP is dropping fast. Sigaw ng isang doktor sa loob ng silid. Mabilis na pumasok si Bantayog. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng purong konsentrasyon. Ang personal na drama ay pansamantalang isinantabi. Sa sandaling iyon, siya ay isang doktor at ang kanyang pasyente ay nasa bingit ng kamatayan. Prepare for dialysis now. Increase his dopamine drip, utos niya. Sa loob ng halos isang oras, pinangunahan niya ang medical team sa isang desperadong laban para patatagin muli si Malupig. Nagtagumpay sila, ngunit alam ni Bantayog na pansamantala lamang ito. Ang katawan ni Malupig ay bumibigay na. Pagkatapos ng krisis, tinipon ni Bantayog ang mga senior na doktor. His organ systems are shutting down one by one. Paliwanag niya, itinuturo ang mga resulta sa isang malaking screen. The genetic disorder is progressing faster than we anticipated. Drugs are no longer enough. We are running out of time. So what's the next step, Dr. Reyes? Tanong ng isa. Huminga ng malalim si Bantayog bago sabihin ang mga salitang magpapabago sa lahat. He needs a multi-organ transplant, a very complex and high-risk procedure, a new liver, and a new kidney, at the very least. Nagkaroon ng bulungan sa silid. Ito ay isang operasyong iilan lamang sa buong bansa ang may kakayahang gawin. And based on our hospital's records and specialization, dagdag ng isa pang doktor, ang may pinakamataas na success rate para sa ganyang klaseng operasyon ay ikaw lang, Doc. Lahat ng mata ay napunta kay Bantayog. Ang bigat ng mundo ay tila bumagsak sa kanyang mga balikat. Ang buhay ng lalaking sumira sa kanya ay literal na nakasalalay sa husay ng kanyang mga kamay. Ngunit bago pa man siya makasagot,
Isang nurse ang pumasok sa conference room. Ang muka ay balisa. "Doc, sorry for the interruption," sabi nito. "Pero kailangan niyo pong makita ito." Ipinakita ng nurse ang kanyang tablet. Sa screen, isang nagte-trending na online news article ang nakabalandra. Ang headline ay malaki at eskandaloso. "Doktor, ginagamit ang sakit ng ama para sa higanti at pera, Pamilya Cortez, biktima ng pangingikil?" Sa ilalim ng headline, naroon ang mga litratong kuha ni Silakbo, ang pag-uusap ni Sinagtala at Augusto, at ang malinaw na pag-abot ng passbook. Ang artikulo ay puno ng mga kasinungalingan, sinasabing hinihingan di umano nina Sinagtala at bantayog ng malaking halaga ang Pamilya Cortez kapalit ng buhay ni Malupig. Isinalaysay ni Silakbo ang isang madramang kwento. Pinalabas na sila ang biktima at Sinagtala ang mga kontrabidang gahaman sa pera. Kasabay nito, nagsimulang mag-vibrate ang telepono ni Bantayog. Mga tawag mula sa media, mga mensahe mula sa mga kasamahan, at ang social media feed ng ospital ay binabahana ng mga masasakit na komento. "Buwaya. Walang utang na loob. Dapat tanggalan ng lisensya yan." Ang reputasyong pinaghirapan ni Bantayog sa loob ng maraming taon ay sinisira sa loob lamang ng ilang minuto. Dumating si Sinagtala sa ospital. Ang kanyang mukha ay maputla, ngunit matatag. Nakita niya ang kaguluhan. Nakita niya ang mga mapanghusgang tingin na ipinupukol sa kanyang anak. "Anak, naiayos lang ako," sagot ni Bantayog. Ngunit ang panginginig ng kanyang kamay ay hindi maitago. Sa gitna ng kaguluhan, tinawag si Bantayog para sa isang emergency meeting kasama ang board of directors ng ospital. Ang hangin sa loob ng boardroom ay mabigat at puno ng akusasyon. "Dr. Reyes, this is a PR nightmare," sabi ng hospital director. Ang pangalan ng ospital ay nadadamay. "The board is demanding an explanation and a swift resolution." "The article is full of lies," mariing sagot ni Bantayog. "Maaaring kasinungalingan nga, pero ang mga litrato ay totoo," giit ng isang board member. "This creates a massive conflict of interest. Paano kami makakasiguro na bibigyan mo ng tamang lunas ang pasyente kung may ganitong issue sa pagitan ninyo?" Pinilit ni Bantayog na manatiling kalmado. "My personal life has never affected my professional duties." "Hindi na ito personal, Dr. Reyes. Public scandal na ito," sabi ng director. "The board has decided. Binibigyan ka namin ng 24 na oras para magdesisyon." Tumingin ng diretso ang direktor sa mga mata ni Bantayog. "Either you perform the surgery and prove to the world that your medical ethics are above your personal feelings, o i-turn over mo ang kaso sa ibang doktor at hayaan ang publiko na isipin na lahat ng akusasyon laban sa iyo ay totoo. The choice is yours, but whatever you choose, you have to do it fast." Lumabas si Bantayog sa boardroom. Ang pakiramdam ay tila sinentensyahan. Na-corner siya, isinandal siya sa pader. Ano man ang kanyang piliin, meron siyang talo. Kung ooperahan niya si Malupig, parang isinusuko niya ang kanyang karapatang masaktan. Kung hindi naman, hindi lang ang pangalan niya ang masisira, kundi pati na rin ang pangalan ng kanyang ina at ng ospital na naging tahanan niya. Nakatayo si Sinagtala sa dulo ng pasilyo, naghihintay. Nakita niya ang bigat at desperasyon sa mukha ng kanyang anak. Sa isang iglap, bumalik sila sa gabing iyon. 20 taon na ang nakalipas. Umuulan na naman ang problema at muli, sila na naman ang nasa gitna ng unos. Ngunit ngayon, ang kalaban ay hindi lang isang tao, kundi ang buong mundo. Tila lahat ay nawala. Ang gabi ay muling bumagsak sa lungsod ng pag-asa, ngunit para kina Sinagtala at Bantayog, ang kadiliman ay nasa loob, hindi sa labas. Hindi sila umuwi. Sa halip, nagtungo sila sa pinakamataas na palapag ng ospital, sa isang viewing deck na overlooking sa buong syudad. Walang nagsasalita.
Pareho nilang alam na ang katahimikan ang tanging kailangan nila sa sandaling iyon. Ang hangin ay malamig, ngunit hindi ito kasing lamig ng bigat na nararamdaman nila. Noong bata ka pa, basag ni Sinagtala sa katahimikan. Ang kanyang tingin ay nasa malalayong ilaw ng mga gusali. Sa tuwing nadadapa ka at nasusugatan, ang una mong ginagawa ay tumatakbo sa akin, umiiyak. At sasabihin ko sa'yo, "Sige anak, ilabas mo lang ang sakit." Pagkatapos, gagamutin ko ang sugat mo at ilang sandali lang, naglalaro ka na ulit. Tumingin siya kay Bantayog. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa at pagmamahal ng isang ina. Ngayon, ang sugat mo ay hindi nakikita at hindi ko alam kung paano ito gagamutin. Pero andito pa rin ako, anak. Handa pa ring makinig. Hindi nakasagot agad si Bantayog. Tumingin siya sa kanyang mga kamay na kayang magdugtong ng mga ugat at maghilom ng laman. Ngunit ngayon ay walang magawa para ayusin ang sarili niyang wasak na damdamin. Hindi ko alam kung ano ang gagawin, Nay. Pag-amin niya, ang kanyang boses ay basag. Kung ooperahan ko siya, parang isinusuko ko na ang lahat ng sakit na dinulot niya sa atin. Parang sinasabi ko na ayos lang ang lahat, na napatawad na natin siya. Pero kung hindi, hahayaan kong sirain ang kasinungalingan ni Silakbo ang lahat ng pinaghirapan natin. Parehong mali. Mali ba talaga? Mahinahong tanong ni Sinagtala. Kinuha niya mula sa kanyang bag ang passbook na ibinigay ni Augusto. Hindi niya ito tiningnan. Dahan-dahan, pinunit niya ito sa gitna. Pagkatapos ay pinunit niya ulit. Hanggang sa maging maliliit na piraso na lamang ito. Lumapit siya sa gilid ng balkonahe at hinayaang liparin ng hangin ang mga piraso na parang mga puting paru-parong naglaho sa kadiliman ng gabi. Ang pera ay hindi kabayaran at hindi rin ito ang hustisya, wika ni Sinagtala. Kaninang hapon, tinawagan ko si Augusto. Isinauli ko sa kanya ang dignidad na dala ng passbook na yan. Sinabi ko sa kanya na ang tagumpay natin ay hindi nabibili. Ang pagpapatawad, kung ibibigay man natin, ay hindi rin nabibili. Humarap siya kay Bantayog. Ang kanyang mukha ay kalmado na, tila nakahanap na ng kapayapaan sa gitna ng uno. Nakita ko ang pagsisisi sa mga mata ng lolo mo. Nakita ko ang sakit ng isang ama. At doon ko naintindihan, anak, ang galit. Ang galit ay parang lason. Habang pinapainom mo sa iba, ikaw din ang unti-unting namamatay. Hindi kita pipilitin. Pagpapatuloy niya. Ang desisyon ay nasa iyo. Hindi bilang doktor, hindi bilang biktima, kundi bilang si Bantayog. Ano ang magbibigay sa iyo ng kapayapaan? Ang makita siyang mamatay? O ang malaman sa sarili mo na sa kabila ng lahat, pinili mong maging mas mabuting tao kaysa sa kanya? Hinawakan niya ang pisngi ng anak. Huwag mong isipin ang sasabihin ng mundo. Huwag mong isipin ang sinasabi ko. Pakinggan mo ang puso mo. Gawin mo kung ano ang magpapalaya sa puso mo, anak. Ang mga salita ng kanyang ina ay parang isang susi na nagbukas sa kulungang nagpipiit sa kanyang puso. Ang galit at pagkalito ay unti-unting napalitan ng isang malinaw na pag-unawa. Ang laban na ito ay hindi na tungkol kay Malupig. Hindi rin tungkol kay Silakbo o sa Board of Directors. Ang laban na ito ay para sa kanyang sarili, para sa kanyang kaluluwa. Iniwan siya ni Sinagtala sa balkonahe. Alam niyang kailangan ni Bantayog ng espasyo. Makalipas ang isang oras, pinuntahan ni Bantayog ang silid 4B. Tahimik niyang binuksan ang pinto. Sa loob, ang tanging maririnig ay ang ritmikong tunog ng mga makina. Lumapit siya sa kama. Sa unang pagkakataon, tiningnan niya si Malupig hindi bilang isang halimaw o isang pasyente, kundi bilang isang tao. Isang taong nagkamali, isang taong mahina. Inabot niya ang kanyang kamay at marahang ipinatong sa noo nito. Isang kilos na hindi niya inaasahan na magagawa niya.
Sa pagdampi ng kanyang balat sa balat ng kanyang ama, walang himalang nangyari, walang biglaang pagpapatawad. Ngunit merong isang uri ng pagtanggap. Pagtanggap sa masakit na katotohanan ng kanilang nakaraan at pagtanggap sa kapangyarihang hawak niya para sa kanilang hinaharap. Kinabukasan, maagang pumasok si Bantayog sa ospital. Ang kanyang mga mata ay pagod, ngunit ang kanyang tindig ay buo at desidido. Dumiretso siya sa boardroom kung saan naghihintay ang mga direktor. Lahat sila ay tumahimik pagpasok niya. Hindi na siya umupo. Tumayo siya sa dulo ng mahabang mesa. Ang kanyang presensya ay buo at hindi matitinag. Tiningnan niya sila isa-isa. Nagdesisyon na po ako. Anunsyo niya. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Walang bahid ng pag-aalinlangan. Gagawin ko ang operasyon. Ang Operating Room 5 ay malamig at tahimik. Isang sagradong lugar kung saan ang buhay at kamatayan ay naglalaban sa ilalim ng matinding liwanag ng mga ilaw. Sa gitna ng lahat, nakahiga si Malupig. Ang kanyang katawan ay natatakpan ng berdeng tela, isang blangkong canvas para sa pinakamahirap na laban ng kanyang buhay. At sa ulunan niya, nakatayo si Dr. Bantayog Reyes. Ang kanyang mukha ay natatakpan ng maskara. Tanging ang kanyang mga mata ang nakikita. Mga matang matalas, nakapokus, at hindi mababasa ang emosyon. Para sa kanyang team, siya ang kanilang hepe, isang henyo sa larangan ng pag-oopera. Ngunit sa ilalim ng sterile na kasuotang iyon, si Bantayog ay nasa gitna ng sarili niyang digmaan. Scalpel, wika niya. Ang kanyang boses ay kalmado, halos mekanikal. Ang steady na tunog ng heart monitor ay tila isang orasan, isang metronom na nagsasaad ng bawat segundong lumilipas. Sa unang paghiwa, isang alaala ang biglang sumulpot sa kanyang isipan. Isang maliit na batang lalaki, umiiyak sa gitna ng unos. Ang kanyang ama ay sumisigaw. Ang mukha ay galit na galit. Sumpa! Sumpa! Iwinaksi ni Bantayog ang alaala. Mas lalo niyang itinuon ang atensyon sa kanyang ginagawa. Ang bawat galaw ng kanyang kamay ay tiyak at may kasanayan. Ang kanyang mga daliri ay sumasayaw sa ibabaw ng laman at ugat. Isang sayaw na alam niya. Forceps, suction. Ang mga utos ay tuloy-tuloy. Isang testamento sa daan-daang oras na ginugol niya sa pag-aaral at pagsasanay. Habang maingat niyang inaalis ang may sakit na atay, isa na namang alaala ang pumasok. Ang kanyang ina, basang-basa sa ulan, niyayakap siya ng mahigpit. Ang bulong nito sa kanyang tainga. Balang araw, luluhod sila sa harapan natin. Naramdaman ni Bantayog ang pagkirot sa kanyang puso. Ang pangakong yon. Ngayon, ang lalaking dapat luluhod sa kanila ay nakahiga sa kanyang harapan, walang kalaban-laban. Ang buhay ay nasa kanyang mga kamay. Ito ba ang pagluhod na tinutukoy ng kanyang ina? Ito ba ang hustisya? Vitals are stable, Doc, sabi ng anesthesiologist. Good. Prepare the donor liver, sagot niya, hindi nagpapahalata ng anumang panloob na kaguluhan. Ang operasyon ay tumagal ng ilang oras. Ang OR ay naging isang mundo na hiwalay sa labas. Dito, ang tanging mahalaga ay ang pasyente sa mesa. Ngunit ang mga demonyo ng nakaraan ay tila mga multong sumasayaw sa gilid ng kanyang paningin. Sinusubok ang kanyang katatagan. Nang ikakabit na niya ang bagong kidney, dumating ang pinakamapanganib na bahagi. We have a complication, mahinahong sabi ni Bantayog. There's an unexpected arterial bleed. Masyadong manipis ang ugat. Biglang tumahimik ang lahat. Ang steady na beep ng heart monitor ay bumilis. Naging isang tunog ng alarma. Beep, 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 beep. His pressure is dropping fast. We're losing him. Sigaw ng isang nurse. Dito, sa sandaling ito, nagharap si Bantayog at ang kanyang pinakamalaking kalaban, ang kanyang sarili. Isang madilim na bulong ang dumaan sa kanyang isipan. Hayaan mo na. Ito na ang karma. Ito na ang hustisya.
Maari niyang hayaan. Maari siyang gumawa ng isang maliit na pagkakamali. Walang makakaalam. Sasabihin ng lahat na ginawa niya ang kanyang makakaya. Ngunit pagkatapos, nakita niya ang mukha ng kanyang ina. Ang mga sakripisyo nito. Ang pangarap nito para sa kanya. Hindi para maghiganti, kundi para maging isang mabuting tao, isang mabuting doktor. At sa isang iglap, nagdesisyon siya. Give me a 5-sauroproline suture, now. Ang kanyang boses ay biglang nagkaroon ng diin at kapangyarihan. And prepare for a vascular clamp. We're doing a bypass graft. Ito ay isang mapanganib na desisyon, isang high-risk na maniobra na hindi nila pinaghandaan. Ngunit sa sandaling iyon, ang isip ni Bantayog ay naging kasing linaw ng kristal. Wala nang galit, wala nang nakaraan. Tanging ang agham, ang sining ng pagliligtas ng buhay. Ang kanyang mga kamay ay gumalaw ng may bilis at katiyakan na ikinahanga ng lahat sa silid. Ang bawat tahi, bawat galaw ay perpekto. Ang pagdurugo ay huminto. Ang presyo ng dugo ay unti-unting bumalik sa normal. Ang mabilis na beep ng monitor ay bumagal. Bumabalik sa steady at ritmikong tunog nito. Beep, beep, beep. Isang kolektibong buntong hininga ng ginhawa ang pinakawalan ng lahat. Tinapos ni Bantayog ang operasyon, ang huling tahi, ang huling paglilinis. Tapos na. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang madugong guwantes. Inangat niya ang kanyang tingin. Pagod, ngunit panalo. Tiningnan niya ang kanyang obra, isang katawang binigyan ng pangalawang pagkakataon, isang kaluluwang, sa isang paraan, ay kanyang pinalaya. At sa pagpapalayang yon, naramdaman din niya ang paglaya ng sarili niyang kaluluwa. Lumabas siya ng operating room. Ang bigat ng mundo ay nawala na sa kanyang mga balikat. Sa dulo ng pasilyo, naghihintay ang kanyang ina, si Sinagtala, at sa tabi nito, si Augusto. Pareho silang may takot at pag-asa sa mga mata. Hindi nagsalita si Bantayog. Sobrang pagod na siya para magsalita. Tumingin lamang siya sa kanyang ina at dahan-dahang tumango. Isang tango lang. Ngunit sa isang tangong yon, lahat ay nasabi na. Tapos na ang laban. Mula sa kinauupuan ko sa tabi ng bintana, tahimik kong pinagmamasdan ang lahat. Ilang araw na ang lumipas mula nang matapos ang operasyon. Ang dating maingay na unos sa aming buhay ay napalitan ng isang kakaibang katahimikan, isang paghihintay. Ang silid ay amoy gamot at antiseptiko. Ngunit para sa akin, amoy ito ng tagumpay. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Silakbo. Ang mga takong ng kanyang sapatos ay lumilikha ng nakakairitang tunog sa sahig. May dala siyang basket ng prutas, umaakto na parang walang nangyari, na parang siya pa rin ang reyna ng sitwasyon. Gising na ba siya? Mataray niyang tanong, ni hindi ako tinapunan ng tingin. Kailangan niyang malaman na nandito ako para alagaan siya. Hindi katulad ng iba dyan na pera lang ang habol. Bago pa ako makasagot, bumukas muli ang pinto. Pumasok si Augusto Cortez, ang ama ni Malupig. Ang mukha niya ay seryoso, madilim, at puno ng awtoridad na hindi ko pa nakikita noon. Sa likod niya ay 2 security guard ng ospital. Tama na ang palabas, Silakbo. Malamig na wika ni Augusto. Natigilan si Silakbo. Anong pinagsasabi mo, Dad? Asawa ako ni Malupig. Asawa na nagbenta ng dangal ng pamilya para sa ilang sandali ng kasikatan. Putol ni Augusto. Inihagis niya sa paanan ni Silakbo ang isang brown envelope. Alam ko na ang lahat. Ang pakikipagsabwatan mo sa media, ang mga litratong kinuha mo ng palihim, at ang pagtatangka mong perahan, ang sakit ng anak ko. Nakausap ko na ang mga abogado. Wala kang makukuha ni singkong duling mula sa amin. Namutla si Silakbo. Sinubukan niyang magsalita, pero sininyasan na ni Augusto ang mga gwardya. Ilabas niyo siya at siguraduhin ninyong hindi na siya makakatapak muli sa ospital na ito. Habang kinakaladkad siya palabas, nagwala si Silakbo, sumisigaw ng mga sumpa.
Pero wala na kaming narinig, kundi ang pagsara ng pinto. Katahimikan. Sa wakas, malinis na ang hangin. Lumapit si Agusto sa akin. Tumango lang siya, isang tango ng paggalang at pasasalamat. Bago siya umupo sa isang sulok, hinahayaan kaming mag-ina na harapin ang susunod na yugto. Sa kama, nagsimulang gumalaw ang mga daliri ni Malupig. Dahan-dahan, iminulat niya ang kanyang mga mata. Puno ito ng pagkalito sa una, nasisilaw sa puting ilaw ng kisame. Ilang beses siyang kumurap bago niya naaninag ang paligid. At nang dumako ang kanyang tingin sa akin, tumigil ang kanyang paghinga ng saglit. Wala akong sinabi. Hinayaan ko siyang titigan ako. Hinayaan kong makita niya sa aking mga mata ang lahat. Ang sinagtala na kanyang sinaktan, ang sinagtala na kanyang itinapon, at ang sinagtala na ngayon ay nakaupo sa harap niya ng buo, matatag, at hindi nagwakas. Wala akong naramdamang galit. Ang tanging nasa puso ko ay isang payapang awa. Bumukas ang pinto at pumasok si Bantayog. Huminto siya sa paanan ng kama. Dahan-dahan, tinanggal niya ang kanyang stethoscope mula sa leeg at inalis ang kanyang puting coat. Ipinatong niya ito sa likod ng silya. Sa sandaling iyon, tinanggal niya ang kanyang maskara bilang doktor. Humarap siya sa pasyente hindi bilang tagapagligtas, kundi bilang ang anak na minsan ay tinawag na sumpa. Tumingin si Malupig kay Bantayog. Nakita ko ang pagkabigla sa kanyang mukha. Nakita niya ang sarili niyang mga mata sa mukha ng aking anak, ang hugis ng kanyang ilong at panga. Pero higit pa roon, nakita niya ang isang bagay na hindi niya kailanman naging pag-aari. Dignidad. Nakita niya ang batang pilay na ngayon ay nakatayo ng tuwid. Matibay pa sa anumang haligi ng bahay na ipinagdamot niya sa amin. Ang kayabangan na dating bumabalot kay Malupig ay parang balat na natuklap, nag-iiwan ng isang sugatang kaluluwa. Nanginginig ang kamay ni Malupig habang pilit niya itong iniaangat mula sa kama. Gusto niyang abutin si Bantayog. Gusto niyang hawakan ang anak na kanyang itinakwil. Nakita ko ang desperasyon sa kanyang galaw, ang pagnanais na maramdaman ang laman at dugo ng kanyang dugo. Pero sa kalagitnaan ng ere, huminto ang kanyang kamay. Nanginig ito ng mas malakas at pagkatapos, dahan-dahang bumagsak pabalik sa kama. Hindi niya kaya, hindi siya nangahas. Ang kamay na yon na dating marahas na naghagis ng aming mga damit sa putikan ay ngayoy duwag na kahit sa isang simpleng pagdampi. Alam niyang wala siyang karapatan. Isang butil ng luha ang tumakas mula sa gilid ng mata ni Malupig at dumaloy sa kanyang sentido. Bibantayog! Ang boses niya ay basag, paos, at halos hindi marinig. Parang kalawang na ngayon lang nagalaw. Anak! Nanatiling tahimik si Bantayog, nakatayo lang at nakikinig. Patawad. Bulong ni Malupig. Ang salitang iyon ay parang isang mabigat na bato na iniluwan ng kanyang lalamunan. Patawad sa lahat. Sa ulan, sa sakit, sa pagiging walang kwentang ama. Umiyak siya ng tuluyan. Ang lalaking dating naghari-harian sa aming buhay ay ngayoy durog na durog sa aming harapan. Ang kanyang pagsisisi ay amoy na amoy sa hangin, mapait at huli na. Huminga ng malalim si Bantayog. Lumapit siya ng kaunti. Sapat lang para marinig ni Malupig ang bawat salita, pero hindi sapat para mahawakan siya. Ginawa ko ang operasyon hindi dahil gusto kitang iligtas bilang ama. Panimula ni Bantayog. Ang kanyang boses ay kalmado, walang bahid ng puot. Ginawa ko yon dahil iyon nun ang sinumpaan kong tungkulin at dahil ayokong matulad sa'yo. Tinitigan niya si Malupig diretso sa mata. Pinatawad na kita, wika ni Bantayog. Ang mga salita ay bumagsak sa silid ng may bigat at kapangyarihan. Pero hindi para sa'yo, hindi para gumaan ang loob mo. Pinatawad kita para sa sarili ko, para hindi ko nadalhin ang bigat ng galit na iniwan mo sa akin, para maging malaya na ako sa'yo.
Napapikit si Malupig sa sakit ng katotohanan. Tumingin sa akin si Bantayog. Tumayo ako at lumapit sa kanya. Hinawakan ko ang kanyang braso at naramdaman ko ang pagkawala ng tensyon sa kanyang katawan. Tapos na. Ang kadena ay napigtas na. Ngumiti ako. Hindi ngiti ng panguuyam, kundi ngiti ng isang taong nakatawid na sa baha. Ito ang aking tagumpay. Hindi ang makita siyang naghihirap, kundi ang makitang buo ang anak ko sa kabila ng lahat ng ginawa niya. Ito ang pinakamatamis na paghihiganti, ang maging masaya at payapa nang wala siya. Tumalikod na kami para lumabas. Sa sandali, tawag ni Malupig. Ang kanyang boses ay puno ng takot na maiwang mag-isa. Pwede ko ba? Pwede ko ba kayong makita ulit? Huminto kami sa may pinto. Hindi lumingon si Bantayog. Ang katahimikan sa silid ay bumigat, puno ng mga salitang hindi na kailangang sabihin. Ang sagot ay nasa hangin. Ang buhay na ibinigay ni Bantayog kay Malupig ay ang tanging koneksyon na mananatili sa kanila. Wala nang iba. Hindi sumagot si Bantayog. Hinawakan niya lang ng mahigpit ang kamay ko at sabay kaming humakbang palabas ng silid, palabas ng buhay ni Malupig at patungo sa liwanag ng pasilyo. Sa likod namin, narinig ko ang mahinang hikbi ng isang lalaking nabigyan ng pangalawang buhay pero nawalan ng dahilan para mabuhay. Ang pinto ay dahan-dahang sumara at sa wakas, tahimik na. 6 na buwan. 6 na buwan na ang nakalipas mula nang mangyari ang lahat sa ospital. Mabilis lumipas ang panahon kapag ang puso ay payapa. Ang mga bagyo ng kahapon ay naging kwento na lamang, mga peklat na hindi na kumikirot, kundi paalala ng aming naging katatagan. Nasa isang covered court ako ngayon, sa isang liblib na barangay, malayo sa lamig at kinang ng dalubhasa ng Araw Medical Center. Ito ang aking day off, pero dito ko piniling ilaan ang oras ko. Hinga ng malalim. Toy. Malambing kong utos sa isang batang paslit na may pilay sa paa, katulad ng sa akin nung bata ako. Takot siya. Nakakapit ng mahigpit sa laylayan ng damit ng kanyang nanay. Ngumiti ako sa kanya. Huwag kang matakot. Alam mo, ganyan din ang paa ni Kuya Doc dati. Sabi nila, hindi daw ako makakatakbo. Pero tingnan mo naman ako ngayon, nakatayo sa harap mo, gumagamot ng mga tao. Nanlaki ang mga mata ng bata. Talaga po? Oo naman, sagot ko habang tinatapos ang check-up. Kaya wag mong isipin na mahina ka ha. Ang mga katulad natin, espesyal, matatapang tayo. Inabutan ko siya ng libreng bitamina at laruan. Ang ngiti na ibinalik niya sa akin ay mas mahalaga pa kaysa sa anumang award o sweldo. Dito, sa piling ng mga simpleng tao, naramdaman ko ang tunay na kahulugan ng pagiging doktor. Hindi ito para sa palakpak, hindi para sa titulo. Ito ay para iparamdam sa mga tulad ko na may pag-asa, na hindi sila nakalimutan. Tinatawag nila akong Dr. Bantayog, ang henyong surgeon. Pero sa loob ko, ako lang si Yog, ang anak ni Sinagtala. At sa wakas, malaya na ako sa anino ng pagiging anak ni Malupig. Samantala, sa beranda ng aming bahay, tahimik na nagbabasa si Inay. Ang hangin ay presko, dala ang amoy ng bagong tabas na damo. Hawak niya ang isang sulat na galing kay Augusto Cortez. Binasa niya ito nang walang kaba, walang galit. Ayon sa sulat, si Malupig ay tuluyan nang nakarecover mula sa operasyon. Ngunit hindi na ito bumalik sa syudad. Pinili nitong manirahan sa isang lumang rest house nila sa probinsya, malayo sa ingay, malayo sa kapangyarihan. Namumuhay daw ito ng simple, nag-aalaga ng mga halaman at madalas na nakikita sa simbahan. Si Silakbo naman ay tuluyan nang nawala sa eksena, nagtatago sa kahihiyan matapos ibunyag ang kanyang mga panloloko. Isinara ni Inay ang sulat. Hindi niya ito tinapon at hindi rin niya ito tinago sa espesyal na lalagyan. Ipinatong lang niya ito sa mesa kasama ng mga lumang dyaryo at magazine. Isa na lang itong piraso ng papel.
Hindi na ito ang sentro ng kanyang mundo. Ang balita tungkol kay Malupig ay parang balita tungkol sa panahon. Alam mo, pero hindi na makakaapekto sa plano mo sa buhay. Tumayo siya at lumapit sa railings ng beranda. Tinatanaw ang lungsod ng pag-asa na unti-unting nililiguan ng ginintuang liwanag ng umaga. Dumating ako, galing sa medical mission. Naabutan ko siyang nakangiti habang nakatingin sa malayo. "Kape, Nay." Alok ko sabay abot ng mainit na tasa. "Salamat, anak," sagot niya. Kinuha niya ito at humigop ng dahan-dahan. "Kumusta ang mga bata sa barangay?" "Masaya, Nay. Nakakapagod pero masaya," sagot ko. Tumabi sa kanya. Parang nakikita ko ang sarili ko sa kanila at masarap sa pakiramdam na naibibigay ko sa kanila yung atensyon na ipinagdamot sa akin noon ng mundo. Tumingin sa akin si Inay. Hinaplos niya ang aking likod. Ang mga mata niya ay puno ng ningning. Wala na ang dilim ng paghihiganti na minsan kong nakita doon. "Alam mo ba, anak," wika niya, "noong gabing pinalayas tayo sa gitna ng bagyo, akala ko katapusan na ng mundo natin. Ang tanging nasa isip ko noon ay galit. Gusto kong patunayan na mali sila. Gusto kong makita silang magsisi." Tumigil siya sandali at tumingin sa kawalan. "Pero ngayong nandito na tayo, ngayong nakita ko na ang pagsisisi ni Malupig, na-realize ko na hindi pala yon ang premyo. Ang makita siyang lumuhod, walang lasa yon, walang kwenta." Humarap siya sa akin at hinawakan ang aking mukha. "Ang tunay na tagumpay ay ito," sabi niya. Tinutukoy ako, ang bahay namin, ang kapayapaan sa paligid. Yung gumising tayo ngayong umaga na walang bigat sa dibdib, yung nakakatulog tayo sa gabi ng mahimbing, yung hindi na natin kailangang lumingon sa nakaraan dahil masyadong maganda ang hinaharap. Napangiti ako. "Tama ka, Nay. Panalo na tayo." Sabay kaming tumingin sa pagsikat ng araw. Ang langit ay pinaghalong kulay kahel, rosas at asul. Ang bagong umaga ay simbolo ng bagong kabanata. Wala na ang ulan. Wala na ang unos. Ang kwento namin ni Malupig ay tapos na. Ang kwento ng paghihiganti ay sarado na. "So ano na ang plano, Mr. Surgeon of the Year?" Biro ni Inay. Binasag ang drama ng sandali. "Mag-aasawa ka na ba? Gusto ko na ng apo, ha?" Natawa ako ng malakas. "Nay naman, trabaho muna. Marami pa akong gustong gawin. Marami pa akong gustong tulungan." Inakbayan ko siya. "Huwag kang mag-alala. Matagal pa tayong magkakasama. At sa tingin ko," tumingin ako sa malawak na horizon. "Nagsisimula pa lang tayo." Nagtawanan kaming dalawa. Ang aming halakhak ay sumasabay sa ihip ng hangin. Lumilipad pa itaas, malaya at walang kadena. Ito ang aming happy ending. Hindi isang fairy tale na walang problema, kundi isang realidad na pinanday ng hirap, pinatibay ng pagmamahal, at pinalaya ng pagpapatawad. Mga minamahal, ang kwento ni na Sinagtala at Bantayog ay nagpapaalala sa atin ng isang mahalagang katotohanan. Ang pinakamatamis na paghihiganti ay hindi ang pagganti ng masama sa masama. Ang tunay na tagumpay ay ang pagbangon, ang pagiging mas mabuting tao, at ang pagpapalaya sa sarili mula sa kulungan ng galit. Ang pagpapatawad ay hindi laging nangangahulugan ng pagbabalikan. Minsan, ito ay ang pagputol sa kadena ng nakaraan upang makalipad tayo patungo sa ating kinabukasan. Maraming salamat po sa pagsama sa amin sa maemosyong paglalakbay na ito. Salamat sa bawat luha, bawat ngiti, at bawat sandali na inilaan ninyo sa pakikinig. Kayo po ang inspirasyon namin para patuloy na lumikha. Gusto naming malaman, anong bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa puso ninyo? At anong klase pa ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Binabasa namin ang bawat isa sa inyo. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like,
i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.